Yo guys, what's up? This is Goro. So for today, yung pag-uusapan natin is all about a crypto wallet, and this crypto wallet is called Best Wallet. Before we start, I would like to clarify na hindi ako financial advisor, so anything I say is not a financial advice. Hindi rin ako affiliated dito sa project na pag-uusapan natin, and syempre hindi rin sila SEC registered dito sa ating bansa. And lastly, laging pinapaalala sa inyo na always do your own research before making any move dito sa pag-invest sa ating industry, which is yung crypto industry. Kasi anything that is related to crypto is risky. So with that said, let's continue with this Best Wallet video. So guys, as you can see, ito yung kanilang main website ni Best Wallet. So available siya sa App Store and Google Play Store, which means sa Android and sa iOS. So before we start dito sa kanilang mismong main website is gusto kong pakita sa inyo yung kanilang Twitter account. So guys, as you can see, ito yung kanilang Twitter and meron silang 69k na followers and pina-follow sila ng tatlong pina-follow ko, which is si Magic Store, si Mises, and si Rubik. So check nyo na lang siya if ever meron siyang mga followers na pina-follow nyo rin. So by the way, yung nireview ko dati na project katulad ng Solaxi and yung isa pa which is yung Snorter is related dito kay Best Wallet. So mamaya papakita ko sa inyo kung bakit sila related. So yun nga, like I said, available sila sa iOS and Android. And ito yung kanilang main website. Actually, dinownload ko kanina yung kanilang wallet and trinay ko. Okay naman siya, and like usual wallet, no, pwede ka dito mag-trade at iba-iba pa. Trade, swap, tapos mag-send ka ng funds syempre sa mga central exchanges if ever, no. So ginagawa ko kasi guys, kapag may mga funds ako sa crypto, hindi ko pinagsasama-sama sa ibang wallet. So if ever ma-compromise yung isang wallet ko, is safe pa rin yung ibang funds ko. Yun yung natutunan ko kasi last July is nahack ako. If ever hindi nyo alam, nag-post ako nun dati, July 2024. So nahack yung mismong main wallet ko na ginagamit ko pang grind ng mga airdrops. So with that, marami akong natutunan, katulad ng hindi porket safe yung lagi mong piniklik na mga links is hindi ka na ma-fish. Anong nangyari sa akin noon, ang hula ko is nag-import kasi ako ng wallet sa ibang mga wallets, katulad ng Rainbow Wallet, Zerion, so iba pang mga wallet. So ini-import ko yung secret phrase ko doon, or I mean yung private key doon sa mismo mga wallets na yon. So yun lang naman guys yung hula ko, so kaya natutunan ko noon, yung mga funds ko hindi ko na pinagsasama-sama sa iisang wallet. So ginagawa ko, inihiwalay ko sila. So meron ako sa MetaMask, meron sa Phantom, and syempre maglalagay din ako dito sa Best Wallet. So if ever may mga extra ako na gusto kong ilagay dito, so dito ko siya lagay for safekeeping. And syempre, lastly, meron tayo sa mga central exchanges kagaya ng MEXC, OKX, at iba pa. So Binance hindi na ako masyadong gumagamit. So Bybit ginagamit ko siya. So with that said, yun nga, nakikita naman natin dito na multi-chain siya, so nag-support sila, and non-custodial. So meaning para siyang katulad ng MetaMask, so hot wallet siya. So hindi siya cold wallet. So yun nga, may mga pwede ka magawa dito katulad ng buy. Meron din silang store, so pwede mo click yan, makikita mo. Meron silang deposit, syempre, pwede ka mag-deposit, send, swap, magmamanage ka ng portfolio, pwede rin dito, and pwede ka rin dito mag-stake guys. So hindi ko pa ito natatry, and nakikita nyo, syempre may iba't ibang APY siya, so depende sa mismong token, so pwede siyang explore, and gusto nyo siyang makita, make sure na da-download na lang siya dito sa ating description box para mas safe kayo sa mga links. Or you can just go to their official website na ilalagay natin sa ating description box para syempre nga hindi kayo maligaw and makapag-click ng mga phishing links dyan. Kasi guys, nung tinignan ko yung Twitter, pagka nag-check ka about Best Wallet, maraming mga scam na mga profiles na nagpapanggap ng mga supports nila. So make sure na huwag kayo doon makikipag-usap. Kasi guys, yung support nila is nandito lang din sa kanilang applications. If ever gusto niyo ng support, make sure na doon kayo sa kanilang application kukuha ng support at hindi sa ibang platform katulad ng Twitter at iba pa. So aside from this nga, staking, meron silang token launchpad. So meron silang launchpad, I think, Solaxi, nandito si Solaxi and si Snorter. Ito yung launchpad nilang dalawa. Based on experience, kailangan mong i-secure talaga yung, yung funds mo or mga wallets mo. So dito sa Best Wallet, nung chinek ko yung kanilang mismong application, meron silang two-factor authentication, pwede mong i-on yung biometrics, and syempre meron pa siyang password or PIN. So yan, pwede mong iba't-ibahin yun, or syempre gamitin lahat yon as a protection sa mismong wallet mo. So yun, as you can see, kaya pala naka-follow yung Rubik sa kanila, which is yung binanggit ko kanina sa Twitter. So yung swaps pala nila is powered by Rubik. So dito nyo nalalaman na talagang legit yung project. Kaya makikita nyo rin na available talaga siya sa iOS and Android, kasi hindi naman basta-basta naging available yung mga applications na yan sa both platforms nang walang mga
initial testing, and syempre may mga scanning sila ginagawa para malaman if safe talaga yung mismong product or application. And sa kanilang roadmap naman, as you can see, phase 1, nasa phase 2 na tayo, which is meron silang new token launchpad, which is yun nga, na-launch na siya kasi meron na nga silang na-launch na dalawa doon, which is kinover natin, yung Snorter and yung Solaxi. So airdrop, hindi ko nabalitaan. So naka-check na siya, kaya baka tapos na to, no? So fiat, off-ramp, cross-chain swaps, and next nila is magsusupport na sila ng 60 plus chains. So right now siguro hindi pa ganun karaming chains yung kanilang supported. So meron din silang advanced anti-fraud protection, which is I'm looking forward for this one kasi syempre yun nga, coming from my experience, talagang medyo nakaka-trauma kapag ka talaga, na-hack ka or nagkaroon ka ng ganun, na-drain yung wallet mo. Kaya ito, as much as possible, yung mga wallet na ginagamit ko, chine-check ko talaga yung security nila kung okay na okay. So phase 3 naman nila, magkakaroon sila ng address book, best card launch. So I think gusto ko to, magkaroon tayo ng card, no? So portfolio management feature, browser extension. So ito yung pinaka gusto ko rin kasi madalas akong gumagamit talaga ng crypto, madalas sa laptop. So phone, minsan ko lang siya ginagamit for convenience or kapag nasa labas ako. Kaya kailangan ko talaga ng browser extension. So ito yung hinahanap ko kanina. So wala pa sila, sa phase 3 pa yon. NFT gallery. So magkakaroon din silang NFT gallery. So if ever meron ka mga NFTs, tapos syempre magsusupport sila ng iba't ibang chain, pwede mo na rin makita dito yung mga NFTs mo. Tapos meron din silang rewards hub. So hindi ko alam kung bakit naka-ano pa to, no? Naka-grade out. Pero nung chinek ko kasing application, meron silang rewards dun na tab. So if ever gusto nyo makita, meron din akong TikTok video about dito and pinakita ko doon yung mismo kanilang application. Ito rin yung isang mga trending na feature, which is yung in-app crypto news feed. So maganda to kasi kapag ka nag-scan ka ng Twitter, syempre iba't iba doon. Hindi mo naman talaga kailangan. Dito, makikita mo talaga yung mga filtered na news about crypto lang. Syempre, may iba't iba pa sila dito. So if ever gusto nyo makita, just check their website na lang. So meron din silang ongoing pre-sale with best token, no? So yung ano na lang, yung Snorter, I think nakapag-raise siya ng 1.something million. Yung under sa kanila, so launchpad nila na token. So yung Solaxi naman, 53M ata yung total na raise nila. Nakita ko sa kanilang application, nakalagay naman doon. May iba't ibang project pa, pero yun nga. Ito naman guys, as you can see, 13.5M na yung na-raise nila, no? So, after 1 day and 3 hours, so mag-increase yung kanilang price. So, hindi pa mag-end. So, hindi pa natin alam kung kailan siya mag-end. Pero, kung gusto nyo tignan, check natin yung kanilang white paper ng mabilisan. So, guys, yung kanilang tokenomics, ito. So, nakita ko sa white paper, meron para silang 10 billion supply. And yung kanilang pre-sale is mag-end on December 31. So, medyo matagal pa and marami pa tayong time. Tapos, yung start nila or yung initial is 0.225. 0.0225 US dollars. So, check ulit natin kung magkano yung right now. So, right now, 0.252. So, tumaas pa lang siya ng slight. And, I think hindi naman siya sobrang layo kahit bandang December ka na bumili. Kagaya nung chinek natin yung Snorter. So, ganito rin yung nangyari sa kanilang pre-sale. So, pwede ka mag-purchase ng kanilang pre-sale token with Ethereum, ETH. So, BNB, pwede rin naman USDT, pwede rin USDC or bank card. So, kayo nang bahala if ever sali kayo sa kanilang pre-sale. Pero right now, tinatry ko pa lang yung kanilang mismong wallet, which is pwede nyo rin i-try para if ever confident kayo, pwede kayo mag-invest sa kanilang pre-sale. So, ito yung kilang muna para kay Best Wallet. And yun nga, another option ko to when it comes to crypto wallets. Meron na akong MetaMask, meron akong Phantom, meron din akong OKX, meron akong Mexi. So, mga DEX yan and CX. So, iba't iba yung gamit ko. And pinaka-favorite ko talaga is yung Rabay right now. Pero yun nga, right now baka maging isa sa mga magandang wallet is Best Wallet kasi syempre bago pa lang siya and malaki pa lang yung potential niya. And yun nga, meron silang ongoing pre-sale right now. And yun lang muna guys, if ever magkakaroon ng update, make sure na magpo-post ako sa iba kong social media channels. Kaya make sure na nakafollow kayo sa ating lahat ng social media channels. Yun lang guys, and see you sa next video. Ingat!